Ito na yung matagal kong hinihintay na dapat noon pa ginawa ni Vice President Sara Duterte. Bago natin ituloy ito, may tanong muna ako sa inyo. Payag ba kayo na tagatanggap na lamang ng suntok, ginagawang punching bag ng mga kalaban itong si Vice President Sara Duterte? Papayag ba kayo na sa lahat-lahat ng mga paninira sa kanya, tatanggapin na lang niya? Tahimik na lang siya. Payag ba kayo na kahit na yung puri niya, sinisira na, tahimik lang siya? Ako hindi. Kaya naman, pabor na pabor ako dito sa ginawa niya. Finally, ginawa na niya ito. Ano ba yan, Gosep? Basahin natin ha. Pahayag, March 4, 2026. Sa page ito ni Inday Sara Duterte. Mga kababayan, nakita na natin kung paano umasa ang kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Antonio Trillanes, tulad nila Arthur Las Cañas at Edgar Matubato. So kahit hindi nila binabanggit doon sa confirmation hearing ni Pangulong Duterte sa ICC na ang witness nila ay si Trillanes, itong si Las Cañas, itong si Matubato, alam natin na sila nga. Kaya binanggit na dito ni ni Vice President Sara Duterte. Ito daw mga ng mga taong to ay mga nabili, gumagawa ng mga salaysay at mga testigo na kung tutuusin naman, puro tsismis, lalong-lalo na yang si Trillanes. Tuloy natin to. Kung noon pa lamang ay kwinestyon at kinasuhan na ang mga kasinungalingang ito, hindi sana nagamit sa ICC ang mga ito laban sa dating Pangulo. Di ba? Ilang taong nagngangak-ngak si Trillanes. Ilang taong nagngangak-ngak si Las Cañas, Matubato, sa hearing, sa media, kung saan-saan. Kung saan-saan mga paninirang puri, mga akusasyon, yung binabato nila sa pamilyang Duterte. Kaya naman, parang may pagsisisi dito si Vice President Sara. Kasi sabi niya, kung noon pa lamang ay kwinestyon at kinasuhan ng mga kasinungalingang ito. Ang problema kasi dyan, hindi nila ginawa. Ni hindi man lang nila kwinestyon o sinampahan ng kaso, libel, cyber libel, o maging perjury kasi under oath tong mga to. Hindi nila kinasuhan. Kaya ayan, nagamit tuloy kay Pangulong Duterte. Mismo pa sa banyagang korte. So tuloy, nakikita rin natin na tila inuulit na naman sa House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramil Madriaga. Sa mga nakasunod doon sa hearing ng Committee on Justice patungkol nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung Ramil Madriaga ang ginagawa nila o ginagamit nilang star witness. Saan, Gosip? Patungkol sa di umanong paglustay ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Kung mawawala itong si Madriaga, wala silang ebidensya. Kasi itong si Madriaga daw ay siya mismo yung parang nautusan na i-distribute o ibigay kung kani-kanino yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya kung mawawala itong Ramil Madriaga, wala silang ebidensya. Kaya maganda itong ginawa ni Vice President Sara Duterte. Tuloy natin to. Si Madriaga ay isang akusado sa kasong kidnapping na nagpapanggap na campaign supporter at mula roon biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Biglang lumabas talaga yung Ramil Madriaga. Grabe no?
Dahil dito, eto na. Ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Ano ba yung perjury? Yung perjury, yung pagsisinungaling na under oath. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit, which is notarized, under oath, mga kasinungalingan yun. Kaya maganda to na ginawa ni Vice President Sara Duterte na sinampahan niya ng kaso para ngayon patunayan, ilabas ni Madriaga ang mga ebidensya na di umano ay nilustay ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds. Ang burden ngayon ng pagpapatunay na totoo ang sinasabi ni Madriaga ay siya. Bakit? Kasi siya ang nag-aakusa. Ngayon, dinaan sa korte. Walang choice si Madriaga ngayon, kundi tindigan, maglabas ng ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga paratang. Tuloy. Upang tuluyang mapanagot siya sa mga kasinungalingan, hindi maaaring hayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Ang aking abogado na si Attorney Paulo Panelo ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa mga ito. So puntahan natin yung abogado ni VP Sara. Pakinggan natin ha. Ang sabi niya, hindi pwedeng walang managot. So that's why today she filed a criminal complaint for perjury against Ramil Madriaga arising from the malicious and false statements of Ramil Madriaga in his affidavit dated November 29, 2025. So anong nakalagay sa complaint affidavit? Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relasyon. Di ba noon pa man sinabi na niya yan? Hindi niya kilala, walang professional, non-professional na relasyon. Kaya ngayon, ang burden of proof para patunayan ni Madriaga na magkakilala nga sila personal, professional, kahit hindi professional, na kay Madriaga na. Ngayon, kailangan niyang maglabas ng mga ebidensya. Ang tanong, meron kaya? At hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG, sa VP-SPG, sa DepEd at sa OVP. So, Nako, lintik. So, paano yan? Paano yan? Nasa tamang forum na tayo ngayon. Dati, sinasagot lang ni Vice President Sara Duterte na hindi ko kilala yan. Wala akong connection dyan. Walang pero sige pa rin ng atake yung mga vloggers ni Bangag. Kung ano-ano yung mga binabalabas na video. Ayan nandiyan si Ramil Madriaga. Ganito, ganyan Yung mga video na yon, hindi na yung tatayo ngayon sa korte. Kailangan na ngayon ng mga dokumento, ng mga ebidensya para patunayan na konektado nga itong si Vice President Sara Duterte kay Madriaga. Imagine, yung sinasabi nila na si Madriaga daw ang bagman ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, sakit sa ulo. Kailangan niya ngayong sumagot. Ano ba ang implication nito, Gusip, kung si Madriaga mapatunayang yung niya, yung testimonya niya ay papasok nga bilang perjury? Aba, tapos na ang kaso. Yan lang naman yung yan lang naman ang talagang ninangaw-ngaw nila, di ba? Yung confidential fund. At saka, yung pagbabanta daw ni Vice President Sara Duterte. So, kung matatanggal nila itong si Madriaga sa equation, isa na lang. Haharapin ni Vice President Sara Duterte. Ano yan, Gusip? Yung yung pagbabanta, which is ipinaliwanag naman ni Rufus na wala, hindi papasok yan.
pati si Suntay, ipinaliwanag din niya na hindi papasok yan kasi desire. Parang desire. Parang ganun lang yun, di ba? At saka yung pagbabanta niya ay meron kasing kung magugurgur ako, gurgurin nyo. Si Risa, si Tambi, at si BBM. No joke, no joke. So yun na lang. Kasi yung ibang issue nila sa impeachment, yung SALN daw. Which is, hindi naman yun pasok kasi hindi naman siya vice president noon. Tapos, yung isa pa, dun sa daw sa pagiging secretary niya ng DepEd, marami daw mga anomalya. Pinaliwanag din ni tawag dito, ni Rufus. Kung Rufus na, hindi natin pwedeng itry yan. Hindi na natin sakop yan. Kasi ang sakop lang natin yung trabaho niya bilang vice-presidente. Hindi natin sakop o wala tayong jurisdiction noong siya ay DepEd secretary. Technical na naman yata. Sige, abang-abang na lang tayo sa mangyayari. Tignan natin kung gaano katotoo ang mga sinasabi ni Madriaga sa tamang forum, hindi lang sa social media.